Representative Chua, dun sa Quiapo Heritage Bill nyo, ano naman po yung provisions doon about vendors? Saan po sila pupunta kung matupad yung bill na yun? Well, actually, dun sa bill kasi, last year, I was trying to talk with Secretary Jerry Acosar. Kasi meron siyang isang malaking area doon sa MLQU, which is underutilized. Right now, nakatiwangwang lang doon, hindi siya nakaano. Right now, we are developing the whole stretch of Hidalgo. So I was proposing to Secretary Jerry Acosar na baka po pwede i-develop yung area yon, ipasok doon para siyang food hub. And then yung mga vendor na nandoon sa paligid, ipasok doon para at least yung mga bisita, yung mga magiging, pag ito yung naging tourist attraction na, doon na papasok. And these are the same vendors. Now sila, bibihisan natin sila, lalagyan natin sila ng maayos ng damit. Nang sa ganun, hindi naman yung mga vendor natin doon sa area ng mga tourist area, medyo parang inanggigitata. At least medyo maayos sila. Now, but if I may, I want to, kasi I've been in Manila for quite a while, siguro since 2007. I've been with Mayor Lim, Mayor Erap, Mayor Isko, and now with Mayor Hani, and I've seen it all. Alam po ninyo, yung issue ng vending, well, I agree with them, na nakakaawa rin po talaga. They're like, hindi lang, not only because na botante sila, we should not look at them na parang dahil ang botante, tutulungan mo. Hindi naman ganon. But of course, lahat naman tayo entitled tayo na mabuhay ng maayos, diba? But the thing is, siguro ang pinaka-importanting dapat din natin is yung i-impose din natin yung discipline. Now, meron tayong tinatawag na sa vending, yung aayusin mo yung vending, di ba? So, but the problem is, minsan inayos na natin yung vendor. Kaso nanganganak yan eh. Binigyan mo sila ng space na ganito. May space yan. Nilalagyan nila sa Manila ng sukat. Pero bukas makikita mo sa harap nun at sa harap nun, nanganak na pag nalinga ka. So, isa yan sa challenge. So, during the time of Mayor Lim, if you will recall, hanggang Abad Santos ang bendo. So, but during the time of Mayor Isko, nung pag-upo niya, inubos niya yung vendor dito sa Divisoria. At marami rin naman natawa. But unfortunately, marami rin na nalungkot dahil marami ang nawalan ng hanap buhay. So it's really a balancing act. While totoo, natutuwa sa iyo yung mga vendor pag pinagbibigyan mo, but unfortunately, yung mga dumadaan naman sa kalye, yun naman ang nagagalit sa iyo dahil yung jeep, like for example, nagsasakay ka ng Divisoria, dapat ang binayaran mo hanggang dun sa dulo. But because of this, eto nga, dahil nga dito, nasara na ng vendor, imbis na umabot ka hanggang dulo ng Divisoria, hanggang Abad Santos ka na lang, iikot na. Pero bayad ka ng buo. So lalakarin mo na lang hanggang dulo. Diba? So it's really a balancing act. Well, totoo, may karapatan silang mabuhay, pero paano naman yung mga pedestrian na dumadaan? May karapatan din naman sila na gumamit yun. Dahil in the first place, yung kalye, para yan talaga sa pedestrian.